Yan po. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Dahil wala po ako dito last Sunday, babatiin ko na rin po ang mga grandparents natin ng Happy Grandparents Day. Ayan. Pahabol lang po kasi wala po ako dito nung last Sunday. So with that, tayo po ay dumako po sa ating pag-aaral. So buksan po natin once again ang ating passage sa Psalm 78, chapter 78 verses 4 to 7. So basahin lang po natin muli in English naman kasi kanina Tagalog po ang ating pagkakabasa. So basahin po natin siya in English. The Word of God says, "We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them. Even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commandments." Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa opportunity na binibigay niyo sa amin dahil libre lang namin ito nagagawa at wala pong pumipigil sa amin sa bagay na ito. Kayo na po ang tumulong at sumama po sa amin sa aming pag-aaral ngayong umaga na ito. And gabayan niyo po ang inyong lingkod. Nawa ay maibahagi ko to ng may kalinawan, na may kaayusan at naaayon pa rin po sa dakilang plano niyo po, dakilang layunin niyo po sa bawat isa po sa amin. Give us also a humble heart and obedient heart na handa pong sumunod at makinig sa kung ano po yung nais nyong ipagawa po sa amin. And samahan nyo po muli kami. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, magandang umaga po muli sa bawat isa. Ayan. So, mga kapatid, pansinin po natin ang sistema ng mundong ito. Pansinin po natin ang malaking pagbabago na nangyayari sa mundo na kinakaharap po natin. Sa mundo natin ngayon, mapapansin natin na pasama na ng pasama. And we all agree sa bagay na yan. Pagbukas mo pala ng TV, pagbukas mo pala ng mga computers na meron kayo, cellphone na meron kayo, makikita natin itong pagbabago na ito. Kumbaga, dito sa panahon natin ngayon, makikita natin yung impluwensya po ng mundo o yung sistema ng mundo na ginagalawan po natin. Sama na rin po natin yung impluwensya na ibinibigay po sa atin ng convenient na natatamasa natin ng social media, ng internet. Kumbaga, dito pa lang makikita natin yung malaking pagbabago sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa ating mga kabataan. Pansinin po natin, bata pa lang, marunong na sila mag-swipe ng cellphone na meron sila. Biruin nyo po, hindi pa nga po sila nakakapag-aral, hindi pa nila alam yung ABCD. Siguro possible na marunong na sila mag-swipe lang, di ba? So parang nakikita natin yung kakaibang attitude or pangyayari sa bagay na ito. And sama na po natin, kahit sa murang edad na meron sila, marunong na kagad silang mag-download ng gusto nilang app, ng gusto nilang mga laro, ng mga gusto nilang mga anything na mga gusto nilang subukan sa internet. Sama na rin po natin yung pagbabrowse nila ng sobrang haba sa lawak ng internet na meron po tayo. Minsan, ang nakakalungkot po dito sa pagbabrowse nila, yung nababrowse na pala nila o yung nakikita na pala nila sa internet ay hindi na pala appropriate para sa kanila. Sama na rin po natin dito yung minsan, mapapansin natin na gumagawa na rin po sila ng kalokohan online at hindi na po sila takot sa bagay na ito. Hindi na sila nagtatago. Lantaran na rin po nilang pinapakita ito. In fact, makikita natin sa social media, pinupost pa nila at tumatawa pa silang lahat. Sa murang edad ng mga kabataan na meron tayo, ginagawa na po nila ito. In fact, mga kapatid, makikita po natin ang malaking epekto nito sa ating mga kabataan. Pansinin niyo po ang bilang ng dumadami ng nabubuntis na mga bata. Pansinin po natin yung mga sistema na ginagawa nila
pagko-comment nila sa social media. Pag may nasaktan na ibang tao, tumatawa pa sila. Ganun po ang nangyayari sa kabataan po natin. Ilan din po sa mga ito, yung pagkawala rin po nila ng appetite sa fellowship. Dahil kinain na sila ng sistema ng mundong ito. Appetite sa ministry. Pabawas na rin po ang mga kabataang dumadalo o lumalahok sa iba't ibang klase ng ministry sa ating simbahan. Hindi lang sa ating simbahan, sa lahat ng mga simbahan na meron po tayo. Or even yung personal na relationship nila. Ito na po ang nakakalimutan ng karamihan po sa atin. Especially sa mga kabataan din po natin. Maraming kabataan din po ngayon ang sobrang nahuhumaling sa iba't ibang klase ng online games. In fact, kung papansinin po natin kung paano sila maglaro, kaya nilang ubusin ng buong araw, makapaglaro lang sila ng online games. Ng iba't ibang online games na ito. At dire-diretso pa, kahit walang kain, kahit walang tulog, basta hawak mo yung cellphone, basta may charge to, dire-diretso yan. Maglalaro sila. Makakalimutan na nila kung ano yung dapat nilang gawin. At kahit ang pag-aaral ng salita ng Diyos, nakakalimutan na rin po nila. Minsan pa nga po, mapapansin natin, parang nakakalimutan na rin po nila na Kristiyano pala sila sa sobrang lutong ng mura na meron sila. Na binibitawan nila kada maglalaro sila, kada ma-frustrate sila, kada maiinis sila sa nilalaro nila. At sa gaspang ng pag-uugali o pag-aasal na kinikilos nila habang ginagawa nila itong mga bagay na ito. Mga kapatid, pabataan na po ang makakakitaan natin ng ganito. Hindi lang mga matatanda, pati mga kabataan. Minsan nga po, naiisip ko itong bagay na ito, kung totoo nga ba talagang tumanggap sila sa Panginoon? Totoo nga ba talaga nilang nakilala ang Panginoon? Totoo nga ba talagang nauunawaan nila ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nila? Pero syempre, bilang tao rin naman, hindi ako makakapagsabi nito ng direkta. Dahil Diyos lamang po ang tunay na nakakaalam ng bagay na ito. Ito po ay between them at sa ating Panginoon. So syempre, ito po ay na-observe ko lang sa pang-araw-araw na pamumuhay na meron po tayo. Ito lang ay nakikita ko din. Pagbukas natin ng social media, kitang-kita na rin po kasi itong mga bagay na ito. But my point, nakakalungkot man isipin itong bagay na ito na karamihan po sa kabataan natin ngayon, mas kilala na po ang K-pop. Mas kilala na po ang mga artista sa ating telebisyon. Kumbaga, mas aware sila sa mga trend, latest trend pa na meron dito sa mundong ito. At hindi lang po yon, yung iba't ibang klase ng meme, familiar sila dito, kumpara po sa ating Panginoon. Pag tinanong natin sila ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon, probably masasabi nila yung mababaw na paulit-ulit lang nilang naririnig. Pero yung mas malalim na aspect, nakakalimutan nila. This is the reality, mga kapatid. At bakit ganito po ang nangyayari sa mundong ito, especially sa ating mga kabataan? Dahil sa sobrang exposed nila sa impluwensya ng mundong ito. Exposed sila kahit saan sila pumunta, kahit hindi sila lumabas ng bahay, masasabi nating exposed sila sa sistema ng mundong ito. At dahil dito, makikita natin yung pagkahirap nila. Hirap na hirap po silang kilalanin ng lubusan pa ang ating Panginoong Diyos. Alamin ang dakilang paggawa ng Panginoon, basahin ang kanyang salita. Ito po ang nakakalungkot na bagay. Ni kahit isang chapter sa Bible, possible, hindi rin po nilang nabasa. Nakakalungkot po ito, mga kapatid. Mga kapatid, ito po ang realidad natin ngayon. Believe it or not, nandito na po tayo sa point na ito po ang natatamasa ng mga kabataan na meron po tayo. Ito po ay very alarming kung titingnan po natin.
especially sa ating po mga Christian parents, grandparents, or even adults na nagsusupervise sa kanila, nagbabantay sa kanila, nag-aalaga sa kanila. This is a very alarming kung titingnan po natin, mga kapatid. Maraming kabataan ngayon ang mas madaling mahulog sa kasalanan dahil na rin po sa impluwensya ng mundong ito. At hindi lang po yun yung katotohanan, mga kapatid. Mas mabilis na rin po ito. One click away lang po na andun na yung tukso sa kanila. Kahit mag-isa lang sila sa bahay nila, kahit maraming tao, one click away, kaya silang matukso sa sistema ng mundong ito. Ayan, nakita niyo po ang pagkilos ng kalaban. One click away lang din. O parang ganun lang din po yung nangyayari sa mundo na ginagalawan po natin. And again, mga kapatid, nakakalungkot mang isipin itong mga bagay na ito. Pero Psalm 78 verses 4 to 7 reminds us, ano yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Ang pagkilos, dakilang pagkilos ng ating Panginoon. Ito po yung dapat nating ipasa. This is our duty as a true follower of Christ. If we claim na tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay follower ng Panginoon, then ito po yung dapat nating gawin. The message is clear, mga kapatid. The next generation is at stake. Nasa danger po sila. At kung magpapabaya lang tayo, may tendency na hindi na natin sila makita. Mahirapan na tayo sa pag-abot sa kanila. Kung hindi po natin pagsusumikapang turuan ng ating mga anak at ang kabataan patungkol sa Diyos, ilapit sila sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ang mundo po ang magtuturo sa kanila ng maling gawi. Ang Diyos ng mundong ito ang makikilala nila. Kung hindi po natin pupunuin ang kanilang puso ng katotohanan na nagmumula sa Biblia, pupunuin po sila ng TikTok Reels, social media, and peer pressure na inaalok at binibigay po ng mundong ito. This is the reality na dapat po nating isaalang-alang. At hindi po tayo dapat magpabaya sa bagay na ito. Dapat ito po itutukan natin. And by the way, bago po natin tuluyang talakayin at alamin kung ano yung maaari nating magawa, balikan muna natin ang background ng ating passage para mas lalo nating ma-appreciate ano nga ba yung pinaghuhugutan dito ng author. So, sige po, balikan po natin. Sa Psalm 78, ito po ay sinulat ni Asaph. Isa po siyang chief worship leaders ni David. And tinatawag din po itong passage natin na maskil. Ibig sabihin, ito po ay teaching psalm. So ano po ba yung tinuturo nitong salmo na ito? Ang layunin po na ito ay i-remind ang Israel sa kung paano nag-fail yung mga naunang henerasyon dahil na rin po sa pagkalimot sa Panginoon. Dito pa lang sa story sa Bible, Old Testament pa lang actually makikita na natin kung paano nag-fail ang mga tao na kilalanin at alalahanin ang dakilang pagkilos ng Panginoon. Even the Israelite people. Na kahit na paulit-ulit na po silang binabalaan ng kung sino-sinong mga tao, sinasabi sa kanila ng paulit-ulit, wag niyong uulitin ang pagkakamali ng mga ninuno niyo. Paulit-ulit na dinidikdik sa kanila at sinasabi sa kanila na wag niyong uulitin ang pagkakamali ng inyong mga ninuno. Pero still, dahil sa katigasan ng puso na meron sila, ng ulo na meron sila, nakakalimutan pa rin nila ito. Sounds familiar? Hanggang ngayon, applicable pa rin po ito. Nakakalimutan pa rin ng karamihan po sa atin kung sino ang Panginoon. Kaya again, mga kapatid, malinaw po itong katotohanan ito sa ating pag-aaral.
Hindi lang po ito basta kwento na ating inaaral na parang pang Sunday school teacher o pang awa na lamang. Hindi po ito simpleng kwento lang ng nakaraan, kundi ito po ay babala. Babala po sa pangkasalukuyan sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay babala rin po para sa atin kung ano yung dapat nating gawin para sa ating Panginoon. At hanggang ngayon, again, uulit-ulitin ko po, applicable pa rin po itong mensahe na ito sa bawat isa po sa atin. Kung hindi po natin gagawin ang tungkulin natin, mawawala po ang susunod na henerasyon. Mahihirapan po tayong abutin sila dahil sa sobrang tigas ng puso at isip nila. Kaya paano po natin gagawin ito sa gitna ng napakaraming distractions sa mundong ito? Ano ba yung mainam na gawin po natin? Balikan po natin sinasabi dito sa Psalm 78. Psalm 78 gives us 3 responsibilities na dapat po natin gawin sa ating pamilya. Hindi lang sa ating pamilya, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. So first is to declare God's word clearly, na sinasabi po sa verse 4. Then, second is deliver God's word consistently, tuloy-tuloy, na sinasabi naman po sa verses 5 to 6. Then lastly is to develop godly hope courageously, na binabanggit naman po sa verse 7. So simulan po natin sa unang responsibility na dapat nating gawin, especially sa ating mga kabataan. So kung gusto po nating makakilala ang susunod na henerasyon sa Diyos, dapat po nating ipahayag ng malinaw ang dakilang gawa ng Panginoon. Ipahayag natin ito boldly, actively. Sabi po sa passage po natin in verse 4, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Ito po yung sinabi sa ating passage. And Asaph says, we will not hide them. Yung salitang hide po dito, ang ibig sabihin po nito sa original context or original text, nangangahulugan po ito to withhold or to conceal. At ang mensahe or the command sa atin regarding to this matter is do not withhold God's story. Huwag natin itago, huwag natin ipasawalang bahala. Yung pagbabahagi ng storya ng Panginoon, ng dakilang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Or sa ating passage sinasabi, the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. Kailangan po natin itong ipasa. Ipasa sa susunod na henerasyon at huwag nating itago lang sa puso natin at isipan natin. Ipasa po natin ito. Be active sa bagay na ito. And actually, kung titingnan din po natin, dito pa lang po sa story sa Biblia ay meron na po tayo makikitang best example para sa bagay na ito. Because Israel faith was also a story sheep. Pansinin po natin yung practice na meron po ang mga Israelita. Mismo sila ang nagkukwento sa mga anak nila at yung mga anak naman nila, kinukwento nila ito sa magiging anak nila. Ganito po ginagawa ng mga Israelita ito. The law, the covenants, the miracles na ginagawa ng Panginoon during that time na sila ay masasabi natin na experience nila, they preserved it. Not only through scrolls or kung saan man sila nagsusulat, but through oral storytelling. Pagbabahagi ng storya gamit mismo ng bibig nila. Pagkukwento, simpleng kwento. Ito po yung ginagawa nila. Parents telling children, then children telling their next children. Ayan. Pag sila po ay lumaki na po. Ito po yung practice na ginagawa ng mga Israelites. So para mas ma-appreciate natin talaga, tingnan natin in a clear example. Let me give a better biblical example for this one. Natatandaan niyo po yung story
Madalas ito po ay naririnig ko lang din po, madalas sa Sunday school, yung story ni Joshua in the memorial stone na makikita natin sa Joshua chapter 4 verse 6 to 7. Ano po yung storya na meron dito? Kung saan nga po, dito po, makikita natin na pagkatapos po nilang tumawid sa Jordan, nag-utos po si Joshua. Ang inutos po niya ay gumawa po ng 12 stones bilang memorial. Ito po ay paalala sa bawat isa po sa kanila. Sinabi niya rin dito yung pinakang purpose, bakit niya po ito ginawa. He says, in the future, when your children ask, what do those stones mean? Tell them and remind them how God helped them. Sa simpleng bagay lang or bato, pwede kang mag-story. Magbigay ng storya na nagmumula sa Panginoon, ng storya ng pagkilos ng Panginoon sa atin. Again, the stone were used as a teaching tool. Hindi mo kailangan ng sobrang mamahaling gadget para dito, sobrang mamahaling app sa bagay na ito. Sa panahon na meron sila, ano yung binagay nila? Tablet, stone. Kumbaga, ito pa rin po, bato. Simpleng bato lang ay ginamit nila para maikwento ito sa mga taong nakapaligid sa kanila, especially sa susunod na henerasyon. This stone also ginagamit nila as a visual reminder of God's power sa bawat isa po sa kanila. Sama na rin po natin dito sa story yung Passover story. Remember kung ano po yung nangyari dito sa Passover? In Exodus chapter 12 verses 26 to 27, kung may time tayo, pwede natin basahan yan at balikan po natin. Ano po yung Passover story? Dito po makikita natin na kung saan nga po ay itinatag ng Diyos ang Passover para na rin po ipaalala sa future generation ang dakilang pagkilos ng ating Panginoon. At kung tatanungin din po ng kabataan kung para saan ba itong ceremony na ito? Para saan nga ba yung Passover na ginagawa na ito? Parents were to answer, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the Israelites in Egypt. Yung pagligtas sa kanila ng Panginoon. Yun yung i-remind nila sa kanilang mga anak. At paano nila to ginagawa, itong Passover feast na ito? Madalas ginagawa nila ito sa simpleng pagkain lang. Sa mismong table na meron sila. At every meal ay masasabi nating opportunity to tell the story of God's salvation. Kapag tayo po ay kumakain ng sama-sama, by the way, kumakain pa po ba tayo ng sama-sama? Yun yung malaking tanong po doon. Nangyayari pa po ba ang bagay na ito? Kung hindi po, paano natin magagawa yung pagbibigay ng storya sa ating hapagkainan? I hope na nagiging practice pa rin po natin. So once again, ito po, simpleng bagay pa lang po, hapagkainan lang. Habang kumakain sila, ay maaari nating maibahagi ang salvation, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng mismong pamilya po natin. So kung titignan natin ito, practice na ito during the Bible times, at ihahalin tulad po natin yan sa panahon po natin ngayon para mas digitalize natin, mas maunawaan talaga natin yung concept na ito, para po itong Wi-Fi signal. So ano po ang meron po sa Wi-Fi signal? Siyempre meron pong internet, meron pong mga devices like router. Ang purpose nito ng router is para makakonekta yung kasulok-sulukan ng ating tahanan. Lahat ng kwarto mapapasok niya o makakuha ng internet connection with the use of router. So para mas maunawaan natin, ma-appreciate natin spiritually, isipin natin ito, kung mahina po yung mismong router na meron po tayo, o kung ang mahina po ang mga parents, grandparents, ang mga adults sa ating tahanan, hindi po aabot sa ibang kwarto ang salita ng Panginoon. Hindi po makakaabot ito sa mga kaapu-apuhan po natin.
kung mahina din po yung mismong source, yung mismong device na nakakonekta sa ating source. So ito po yung sinasabi dito sa bagay na ito. Again, parents, paano ba natin magagawa ito? Sa ating tahanan, every answered prayers, every blessing, every struggles na ating kinakaharap sa pang-araw-araw, gawin po natin itong testimony time with our children. Isama po natin sila dito. Huwag natin isa pa walang bahala na, bata ka pa, saka mo na lang isipin yan. Mga kapatid, hindi mo alam, hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon. Kahit sa simpleng pag-share lang ng praiseworthy items or mga struggles na meron tayo, hindi natin alam kung paano kikilos ang Panginoon sa bata na ito. Mga teachers, counselors na naandito, use your own life story, our own, kasama po ako dito, our own life story sa pagbabahagi po ng balita, ng dakilang, ng balita na nabumula sa Biblia. Sama po natin yung mismong sarili natin, paano natin na-encounter itong mga bagay na ito. Which also shows na hindi po tayo dapat nagtuturo lang, hindi po tayo dapat nagpipreach lang. Dapat ito po ay ginagawa natin ng personal. Mismong sa atin nakikita yung example na ginagawa, na itinuturo rin po na lumalabas sa bibig po natin. Sa mga kabataan din po na naandito, siyempre wala po kayong lusot. Share God's word to your peers, sa mga kaibigan nyo. Imbis na ang i-share po natin ay mga meme na nakikita natin sa internet, mga masasabi natin viral videos na tuwang-tuwa tayo. Why not na minsan i-share din po natin ang salita ng Panginoon? I-share natin ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Beloved, if we do not declare God's word clearly, the next generation will inherit silence. Katahimikan. And silence about God leads to forgetfulness. Nakatulad ng na-experience ng mga taga-Israelita. Mga kapatid, nakita po natin ang unang tungkulin o responsibilidad na dapat natin gawin. Ito po ay ideklara ng malinaw ang gawa ng Diyos. Because story of God's power awaken faith in the hearts of our children. Hindi natin alam kung paano kumilos ng Panginoon, kikilos ng Panginoon sa ating mga kabataan. Sa simpleng story lang, sa simpleng object lesson lang, hindi natin alam kung paano magmamanifest sa kanila yung salita ng Panginoon. Dapat ituloy-tuloy lang po natin itong bagay nito. Pero tandaan po natin, regarding to this matter, tandaan po natin, stories alone are not enough. Hindi po ito enough. Kung puro kwento lang naman po ang gagawin po natin, pero wala naman pong matibay na foundation dito sa mga kwento natin, wala tayong segunda sa ating pagkukwento, madali pa rin po makakalimot ang ating Panginoon. Ito po yung dapat nating pangalawa na gawin po, at ito po yung makikita natin sa pangalawang point po natin. Kaya again, hindi po natin dapat ikwento lang ang ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin, kundi dapat natin ito ituro ng tuloy-tuloy para ma-establish din po yung foundation sa kanila. Hindi po natin dapat pabayaan, pagkwento mo this month, next month na ulit, or minsan sa Pasko na ulit. Ayan. Kumbaga, every year lang. Hindi po ganun. Hindi po minsanan. Dapat po tuloy-tuloy ang pagkukwento natin sa ating mga anak. Pagtuturo natin sa ating mga anak. Again, dito po papasok ang ikalawang responsibilidad natin na binigay ng Psalm 78, which is to deliver God's word consistently. Sabi nga po sa ating passage in verses 5 to 6, He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they will turn
would tell their children. So, mga kapatid, pansinin po natin yung laro ng salita dito. Pansinin po natin yung pagkakagamit po ng mga salita na binitawan po dito sa ating passage. The psalm now shifts from works to word. Para mas sabihin nating solid talaga. Hindi lang works, kasama na rin yung mismong salita. Word. At ang napakaganda ng pagkakagamit ng salita rin po dito. Isunod-sunod rin po natin ito. Sinabi niya dito, He decreed, He established, and He commanded. Ano po yung pinapakita nitong bagay na ito? Which also shows na hindi po ito optional sa bawat isa po sa atin. Ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang pagtuturo ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, especially sa ating mga kabataan, ay hindi po optional lang. Kung kailan lang tayo available, kung kailan lang natin gusto, hindi po ito optional lang. Again, ano bang pinakang goal natin, pinakang gusto natin mangyari? So, the next generation would know them. And even the children yet to be born, kahit hindi pa nilalabas sa mundong ito, makakakilala sa Panginoon. Mauunawaan ang dakilang pagkilos ng Panginoon. And they in turn would tell their children. Someday, kahit wala na tayo dito sa mundong ito, nagpapatuloy pa rin yung salita na iniwan din po natin. Ang salita ng Panginoon sa puso nila. By the way, balikan po natin yung sinasabi rin po ditong teach. Yung Hebrew word na teach means to engrave, to form, through practice. At hindi po ito classroom setup lang na magtuturo lang tayo ng magtuturo. Hindi po ito yung klase ng teach na tinutukoy dito sa ating passage. Hindi lang po ito pang utak lang, kundi pang lifestyle din po. Ito po yung mismong sinasabi ng ating passage. Katulad po ng palagi rin po nating sinasabi dito sa pulpito, ang pagkakilala po natin sa Diyos ay hindi po one-time event lang. So kung i-relate po natin siya sa pagtuturo, hindi po dapat isang bagsakan lang ang pagtuturo natin. Ito po ay lifelong journey. So kung i-relate po natin siya sa pagtuturo, ito rin po ay dapat na tuloy-tuloy. Consistent po tayo sa pagbabahagi sa kanila. At sa bawat araw po ng buhay po natin, ito po ay pagkakataon para mas lumalim pa ang relasyon natin sa Panginoon. Kung mismo sa atin, ito po yung opportunity natin para mas lumalim, ito rin po ay pwede nating maging opportunity para matulungan din natin ang susunod na henerasyon. Mga kapatid, ito po yung mainam na dapat nating gawin. Napakalinaw po ng disenyo ng Panginoong Diyos na ang kanyang salita ay dapat pong ipasa. Huwag itago. Ipasa po natin mula sa itong henerasyon na ito hanggang sa susunod pang henerasyon. At kahit wala na tayo sa mundong ito, magpapatuloy itong salita ng Panginoon. Pagkilos ng Panginoon na makikita natin sa Biblia. Again, hindi po ito paminsan-minsan lang kapag naisip po natin, kundi ito po ay dapat consistent at tuloy-tuloy po. At dito po makikita natin yung ibig sabihin, yung magandang ibig sabihin po ng salitang consistent. At ano nga ba yung ibig sabihin nito? So, ang kahulugan po ng consistency, kapag sinabi po nating delivering God's Word consistently, hindi po ito ibig sabihin na tuwing may problema lang tayo. Tuwing Sunday lang. Magiging consistent naman kasi every Sunday. Weekly. Sasabihin natin, i-claim natin, consistent na rin to. Weekly naman eh. Hindi lang po ito yung sinutukoy na consistent. Hindi rin po tinutukoy na kapag may time lang tayo. Kapag available lang tayo. Hindi po ito yung tinatawag na consistent. Hindi po rin dapat limitado sa mga espesyal na okasyon. Kapag may mga seminars lang, kapag may mga major programs lang sa church, doon lang natin ibabahagi ang mabuting balita.
hindi po ito consistent, mga kapatid. At hindi po ito yung dapat na gawin natin. Again, ang ibig sabihin po ito ay dapat nating gawing lifestyle. Lifestyle. Pang-araw-araw po talaga. Isang natural na pagbabahagi ng buhay, ng pagkilos ng Panginoon sa mismong tahanan po natin, sa pang-araw-araw. At kapag normal na rin po sa ating tahanan na marinig ang salita ng Diyos, at normal na sa kanilang marinig yung mga verses sa Bible, mas madali rin pong tatatak ito. Hindi lang sa puso nila, kundi sa isip nila, kundi sa buong puso nila at buong pagkatao po nila. Magmamanifest po yan. Ituloy-tuloy po natin lang itong pagtuturo na ito. Dito po papasok rin po yung ikalawang bagay na gusto po nating makita na dapat nating gawin regarding to this command sa atin o yung pagbabahagi, pagtuturo ng salita ng Panginoon sa ating mga anak. Bakit nga ba mahalaga ang consistency na ito? So mga kapatid, napakalakas po ng epekto po ng consistency sa pagtuturo natin, especially sa buhay po ng bawat isa sa atin. So una po, repetition builds conviction. Kapag paulit-ulit po nating binabahagi ang kanyang salita o paulit-ulit na naririnig ng kabataan ang salita ng Panginoon, unti-unti rin po itong nagiging pananampalatayang matatag. At kahit anong false teaching ang dumating sa kanila, nakatatak na sa kanilang puso't isipan kung ano yung mismo sinasabi ng Biblia. Paano nangyari? Kasi paulit-ulit din po nating binahagi ito sa kanila. Pangalawa, example strengthens teaching. Bukod sa paulit-ulit pa nating sinasabi o kinukwento ito, paulit-ulit din po nilang nakikita ito sa atin. Hindi po tayo na nagkukwento lang pero hindi naman pala nakikita sa atin. Again, mas lumalalim po ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon base na rin po sa pag-observe sa bawat isa po sa atin. Kung nasusunod ba yung tinuturo rin po natin. At ang pangatlo po is time proves sincerity. Minsan iisipin natin, bata pa naman sila, hindi na nila kailangan pa ito. Pero alam nyo po, pagdating ng pagtanda nila, may mga times na bigla na lang mapapasabi tayo, ito pala yung sinasabi ni teacher. Ito pala yung sinasabi sa akin ni mama, ni papa. Again, time proves sincerity. Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob. Ibahagi lang natin ito. Gawin lang po natin itong bagay na ito sa araw-araw ng ating buhay. Kaya again, malinaw po na may kapangyarihan ng consistency sa buhay ng isang tao. At ang susunod po na tanong, paano po natin ito magagawa sa totoong buhay? Yes, nandun na, naniniwala na tayo sa consistency na dapat tuloy-tuloy. Pero paano natin ito magagawa sa tunay na buhay? Paano natin ito maia-apply? So, balikan natin yung sinasabi ng Biblia. Ano po yung sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin? Sabi po dito sa Deuteronomy 6:7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Kwento natin. Napakagandang picture po nitong bagay na ito. Hindi lang po classroom ang nagtuturo sa kanila. Hindi lang po classroom setup ang pwede nating gawin. Hindi rin po kailangan formal yung kailangan pagtuturo na gagawin natin. Nagagawin pa nating worship service yung ating bahay para lang maituro. Or prayer meeting, yung mismong ating tahanan para lang maituro natin ang mabuting balita sa kanila. Hindi po, ano po yung pinapakita ng picture na itong verse na ito? Kundi ang pagkakataon na pwede po natin gamitin ang pang-araw-araw na pamumuhay natin sa pagkukwento sa mga kabataan na meron po tayo. Habang kumakain, habang naglalakad, bago matulog, at pagkagising po nila, pwede po nating maibahagi ang sinasabi ng Biblia, ang salita ng ating Panginoon.
Lahat po ay masasabi nating pagkakataon para maipasa po natin ito sa susunod na henerasyon. So wala po tayong lusot sa bagay na ito. Wala tayong pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong time. Pwede natin siyang gawin anytime sa buhay po natin. At kung ganun din po kalinaw mismo dito sa Biblia, yung ganitong paraan ang dapat nating gawin, then ganun din po dapat ang makita po natin, hanapin po natin sa bawat isa po sa atin kung paano natin maisa sa buhay ito. Paano natin maisasagawa ito sa pang-araw-araw na pamumuhay rin po natin. Ilan po sa mga practical things na dapat po natin gawin para mai-apply talaga natin ito. Dito sa pamilya po na meron po tayo sa mismong tahanan natin, magkaroon po tayo ng simpleng family devotion. Sabihin natin na hindi po ito dapat na katulad ng setup po natin dito sa church, sa worship service, kahit mga 5 minutes lang. Ma-discuss natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Pwede po ito. Pero ang pinakang kailangan dapat natin gawin, maging consistent lang. Maging consistent lang sa pagbabahagi sa kanila. Sa simbahan, bigyang halaga po natin yung Sunday school. Bigyang halaga po natin yung pag-attend ng ating mga kabataan sa youth Bible study. Fellowships. Huwag natin ipasawalang bahala ito na okay lang, huwag ka na pumunta dyan, nakapagsimba ka naman. Iba po ang atake pag fellowships. Iba po ang atake sa mga Bible studies. Hikayatin po natin sila. Tandaan po natin kung hindi po natin sila tuturuan, ang mundo po ang magtuturo sa kanila. Kung isa sa walang bahala lang po natin ito, ang mundo ang magtuturo sa kanila. Gusto po ba natin itong mangyari? I hope na hindi po. Sa personal na pamumuhay po natin, i-apply natin ang lahat ng mga natututunan natin sa Biblia araw-araw. Huwag natin kakalimutan, kahit sabihin natin mahirap ito, yung mismo sinasabi ng Panginoon, huwag natin kakalimutan, kailangan natin gawin ito. I-apply ito sa ating pamumuhay. Kasi yun din po yung makukuha ng ating mga anak. Mga kapatid, itong paraan na ito, sa paraan na po na ito, masasabi natin magiging totoo sa mga kabataan din po natin ang salita ng Diyos. Hindi lang po ito napapanahon, hindi lang po ito tradisyon na dapat nilang gawin. Papasok sa puso't isipan nila yung mismong kahalagahan ng bagay na ito. Tandaan po natin mga kapatid, ang hindi po natin itinuro ngayon ay maaaring maging dahilan ng kanilang pagkahulog bukas. Kung isa sa walang bahala na natin, bukas na lang, next time na lang, ulit-ulit lang yan. Hanggang sa dumating sa point na huli na pala ang lahat. Huwag naman po sanang umabot sa atin itong bagay na ito. Mga kapatid, again, balikan po natin, ngayon nakita po natin kung gaano kahalaga yung consistency sa paghahatid ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lang po sapat na ituro po natin ng paulit-ulit lang din yung kanyang salita. Kailangan din po nating maging sigurado. Siguraduhin po natin na ang susunod na henerasyon ay mananatiling tapat at hindi makakalimot talaga sa gawa ng Panginoong Diyos. Kaya ngayon po dadako tayo sa pangatlong punto na dapat nating gawin. Na ang susunod na henerasyon ay dapat manatiling matatag at hindi nila kalimutan ang dakilang ginawa ng Panginoon. Yung main goal ng lahat ng ginagawa po natin, dito po natin makikita yan sa pangatlong responsibility na meron po tayo. To develop godly hope courageously. Sabi nga po sa verse 7, basahin muli natin itong verse 7, that they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commandments. Mga kapatid, nakita natin yung unang responsibility natin na kailangan din nating ipahayag ng malinaw ang salita ng Panginoon. Pangalawa naman po ay dapat nating maipasa ang kanyang salita ng tuloy-tuloy.
Ngayon po, ang huling hakbang na dapat pong mangyari sa ating sa pagsunod po natin dito sa responsibilities na ito po yung dapat na pinakang goal po natin sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng pagtuturo po natin, na ang susunod na henerasyon ay magkaroon po ng matatag na pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi lang pang-utak, kundi buong pagkatao na po nila. Again, babalikan po natin, hindi po dapat na may alam lang sila, alam lang nila ang kwento. Hindi po dapat na kabisaduhin talaga kung ano lang yung sinasabi ng Biblia. Kasi may tendency na hanggang dito lang yan. Masasabi niya sa inyo, pero sa mismong pagkatao niya, hindi ito nakikita. So ang pinakang goal natin, mas i-push pa natin, i-encourage pa natin na mas laliman pa natin. Laliman pa po natin, parang ang liit po yata. No? Ay hindi, sakto lang po. Sakto lang ba? Ayan. No. So going back, ayan. So nakita ko lang po. So sabi nga po sa ating talata, so that they would put their trust in God. Ito po yung dapat na maging main goal rin po natin sa lahat ng gagawin po natin para sa ating mga kabataan. Ang mahubog din sila sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Dahil again, babalikan po natin, kung puro kaalaman lang at walang pagtitiwala, ano mangyayari? Magiging intellectual lang yung pananampalataya nila. Alam nila pero hindi sila tumanggap. Yun ang mangyayari po sa atin at yun ang mahirap na ayusin at kutkutin talaga. Kumbaga, hanggang utak lang talaga yan. At hindi na nila na-appreciate sa buong buhay nila, yung buong puso nila. Kung puro tradisyon lang, walang puso, sama lang sila dyan sa Sunday school, punta ka lang dyan sa fellowship, pero hindi nila nalubusan, nauunawaan talaga yung salita ng Panginoon. Magiging ritual lang po yan. Sunday na naman, punta ka simbahan. Saturday naman, punta ka naman ng awana. Magiging ritual po yung paglilingkod nila. Yes, makikita nyo sila sa ministry, pero yung puso nila nasa malayo. Yung puso nila hindi handa. Hindi masasabi nating solid talaga. Pero kung tunay na nagtitiwala sila sa Diyos, ng buong puso nila, buong pagkatao nila, buong sila, nagiging buhay din po at mas personal ang pananampalataya nila. Mas nakikita po natin itong katatagan na ito. Kaya makikita natin na hindi lang basta transfer of knowledge ang importante sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Ang mahalaga ay transformation. Transformation of the heart. Ito po yung pagbigyan natin ng focus sa pagtuturo natin sa ating mga kabataan. Para makita natin ito ng mas malinaw, dumako tayo sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos sa panahon po natin ngayon. Ano ba yung nangyayari sa sistema ng mundong ito? Why trust matters today? Bakit nga po ba? Pasinin po natin na sa panahon natin ngayon, ang kabataan ay natututo ring magtiwala. Magtiwala, yes, may pinaniniwalaan sila, pero may mga times mali ang pinagtitiwalaan nila or mali ang paniniwala na meron sila. They trust or they know at naniniwala talaga sila na ang Panginoon ay mapagmahal. Pero nakalimutan nila yung the rest. So again, ito po yung nangyayari sa mundo na ginagalawan po natin. Isa pa po, marami rin pong mga kabataan ngayon, mas importante na po yung social media validation. Para makita nila na worth it ako. May bilang din ako. Nakadepende yung sa kanilang self-worth sa dami ng likes na meron sila, sa dami ng magagandang comments na binabato sa kanila, or even followers na meron po sila. Marami rin po nagtitiwala ng sobra-sobra sa technology. Alam naman ni Google yan. I-Google ko na lang kung ano yung sinasabi ni Pastor. Kumbaga, pinapakita dito natin na akala natin na Google ang may sagot ng lahat.
Pero nakalimutan natin na si Jesus ang tunay na katotohanan at may sagot sa lahat din po ng maaari nating maitanong. Minsan, nagtitiwala rin po tayo sa pera, material na bagay. At nakakalimutan natin na ano yung pinakang importanteng dapat nating gawin. Pero again, babalikan po natin, ang totoo po, lahat po ito ay temporary lang po. Pansamantala lamang. Hindi natin yan madadala sa mismong pag kinuha na tayo ng Panginoon. Hindi po natin madadala yung bagay na ito. Yung pera, yung mga natin, yung mga awards na meron tayo, hindi po natin yan madadala. Lahat ng ito ay pwedeng mawala ng basta-basta. Remember the story of Jacob? Lahat ay masasabi nating meron sa kanya. Pero sa isang iglap, nawala po itong lahat. At pwede rin po itong mangyari sa bawat isa po sa atin. Kapag nilid po natin ang susunod na henerasyon dito sa mga gawain na ito, madali rin pong silang babagsak. Dahil hindi magiging solid yung foundation nila. Mga kapatid, pinupush natin sila na mag-aaral mabuti, mag-excel, maging madiskarte sa kanilang buhay. Okay po yun. Hindi ko po kayo pipigilan sa bagay na yun. Kasi magagamit naman talaga nila indeed dito sa mundong ito. Pero ang tanong, balikan ko po kayo dito sa tanong na ito. Ganon din po ba tayo mag-encourage sa ating mga anak papunta sa mga fellowship, ministry, at even yung pagkakaroon ng personal na relationship sa Panginoon? Ganon din po ba tayo mag-encourage sa kanila, mag-push sa kanila? Minsan pinapagalitan pa natin, nakakuha ka ng mababang grade, papagalitan pa talaga natin. Nandun yung effort nila para lang mag-excel yung bata na ito. Pero ganon din po ba yung effort natin na ma-lead sila sa fellowship? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nandito rin ba yung init natin, yung passion natin? Alamin po natin itong bagay na ito. Kung malinaw din po itong mensahe na ito, ang tunay na pagtitiwala ay dapat po nakaangkla sa Diyos, sa Kanyang gawa at sa Kanyang mga salita. Then dapat yun po yung gawin natin. I-encourage natin sa kanila. Kayo ang tanong, paano nga ba makikita ang tunay na pagtitiwala? So, meron tatlong bagay na sinasabi po yung mismong passage natin sa verse 7. Sabi dito, that they would put their trust in God. Isang pusong nakasandal sa katapatan ng Diyos. Remember what Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all your heart. Ganun ka-solid, pananampalataya na dapat makita sa ating mga kabataan. Then second is that they would not forget His deeds. Na maging sariwa sa kanila palagi, sa kanilang memorya ang ginagawa ng Panginoon. Kahit sobrang tagal na ito, magiging sariwa pa rin sa kanila yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, remember how the Lord your God lead you. At yun din po yung dapat na makita sa ating mga kabataan. Then lastly, that they would keep His commands. Ang totoong pagtitiwala ay hindi po bunga ng pagsunod lang o bunga ng dahil sa naikwento natin. Ito po ay bunga ng mismong pagsunod ng ating mga kabataan o nating lahat at ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. That is why in John chapter 14 verse 15, He says, if you love me, keep my commands. If mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanilang mismong pinag-uutos. At yun din po yung dapat nating maipasa sa susunod na generation. Mga kapatid, ang totoong pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi lang nasa salita, nasa utak, ito po ay nasa gawa at buong pagkatao po natin. Yun po yung dapat na maipasa din po natin sa susunod na henerasyon.
So paano natin siya magagawa? 3 bagay. Model it, remind them, and lead them to Scripture. Ito po ay na-discuss na rin po natin kanina at uulitin ko lang po. Model it, remind them, and lead them to Scripture. Simpleng mga bagay lang, pero dapat na tutukan. Dapat na maging consistent. Again, mga kapatid, ang mundo ay nag-aalok ng napakaraming pekeng pag-asa. Pero ang Diyos lamang po ang tunay na matapat at hindi nagbabago kailanman. Kahit anong henerasyon pa yan, hindi yan magbabago. Ang Diyos lamang ang hindi nagbabago sa lahat. Kaya ang tanong sa bawat isa po sa atin, mga parents na naandito, grandparents, adults na naandito po, ating mga anak ba o ang ating mga kabataan ba ay natututong magtiwala sa Diyos dahil nakikita nila ito sa atin? O baka naman natuto silang umasa sa mundo dahil hindi nila ito nakikita sa bawat isa po sa atin. Mas nakikita nila ito sa mundo. Yung mga bagay na gusto nilang hanapin. Imbis na makita nila sa atin at sa Biblia, mas nakikita nila sa sinasabi ng mundong ito. I hope na hindi ito yung maging mangyari sa ating mga kabataan. Huwag po tayong manatiling mahina sa pagbabahagi po ng mabuting balita sa kanila. Huwag po nating hayaan na manahin ng ating mga kabataan ang takot, ang duda, ang pagiging materialistic dito sa mundong ito. Ang ipamana po natin ay yung mismong salita ng Panginoon, ang pananampalatayang matatag sa ating Panginoon. At bilang pagtatapos, in conclusion, beloved, Psalm 78 shows us the cycle ng dating mga tao, mga Israel people. Israel forgot God's word. They fell into sin, they suffered. At ito po ay nakikita pa rin hanggang ngayon. Kung hindi po natin tutulungan ang susunod na henerasyon, then history will repeat itself. Yung mismong kaguluhan na nangyayari na nababasa lang natin sa Biblia, mismo, mai-experience din natin yun kung hindi natin ito ipapasa. Kung hindi tayo magiging bold and active sa pagpapasa sa susunod na henerasyon. Pero ang magandang balita sa bawat isa po sa atin, again, God's Word is still alive. His Spirit is still powerful. Anumang henerasyon yan, yun ang katotohanan na dapat nating tandaan. So huwag tayong panghihinaan ng loob. Kaya niyang hawakan ang puso ng ating mga kabataan kung tayo rin po ay tapat na magturo sa ating mga kabataan. Kung magpapatuloy lang tayo. Mga kapatid, the next generation is at stake. Is in great danger talaga po. At sa mundong ito ay hindi po tayo spectator lang. Hindi po tayo taga-nood lang. Hindi tayo taga-pakinig lang. Meron po tayong responsibility na dapat nating gawin. At ano po ito? To declare God's word clearly. Tell the stories of His power, to deliver God's word consistently, pass the baton faithfully, and to develop godly hope courageously, raise children who trust in God. And someday, sila rin naman po ang magpapasa nitong responsibility na ito sa iba, sa susunod pa na henerasyon. Again, bilang pagtatapos, tanungin po natin ang ating mga sarili natin. Sa mga adults po na naandito, sa may mga anak na po, sa may mga lola at lola natin dyan, tanungin po natin ang sarili po natin, 20 years from now, ano kaya mangyayari sa ating mga kabataan? Yung mga bata dito sa Sunday School, 20 years from now, makikita pa kaya natin dito sila sa simbahan? Makikita pa kaya natin silang sumusunod at nananampalataya sa Panginoon? Makikita pa kaya natin sila sa mga ministries? O kakainin na rin po sila ng sistema ng mundong ito? Mas nakikita na natin sila
sa labas kaysa dito sa mismong ating simbahan. I hope 20 years from now, yung mga inaalagaan nating bata dito, mga Sunday school teachers, counselors, 20 years from now, sila na yung nakatayo dito. Katulad ng ginagawa ko rin po. Katulad din po ng pagpapasa sa akin ng mga teachers ko sa Sunday school. I hope na ganun din po yung mangyari sa ating mga kabataan. Psalm 78 gives us the answer dito sa mismong tanong na ito. Ano po sinabi sa verse 7? Then they would put their trust in God. Ito po yung i-goal po natin. Kaya mga kapatid, simulan po natin ngayon. Maging active po tayo. Maging bold po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Huwag po tayong manahimik. Huwag po tayong mapagsawalang bahala lang. Huwag nating iasa lang sa iba. Gawin natin ito personally. Pagbabahagi at pagpapasa ng dakilang paggawa ng Panginoon sa kanila. Because if we don't win the next generation, again, if we don't win the next generation for Christ, we will lose them to the world. Again, ano po yung sabi po sa ating title po ng ating mensahe? Don't lose the next generation. Maaari po ba nating banggitin po itong challenge na ito? So, don't lose the next generation. Sige po, begin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, once again, maraming salamat po sa reminder na ito. I hope na maging faithful kami sa pagsunod sa mga commandments, sa mga responsibilities na narinig po namin sa umaga na ito po. Gabayan niyo po kami, Lord, dito sa bagay na ito. I know, Lord, na marami pong mahirap po ito sa isang banda. Maraming mga resources na mauubos. Pero I know, Lord, na ito po ay magagamit namin para sa inyo at makakatulong talaga sa ating mga kabataan po. And maraming pong salamat po muli. Kung meron na po sa amin nahihirapan sa responsibility na ito, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami nawa, Lord, na mas ma-i-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen.